during the ratification nito, bumoboto ka nang hindi mo man lang nababasa pinagbobotohan mo, di ba? Manong sir, select po natin yung ating pong sarili kasi meron pong online na process po ng pag-disseminate ng both order of business, kasama po dyan yung journal. Wala po doon yung copy. Kaya nga po, malima po na yung naging boto natin na yun is to abstain kasi nga po, unang hindi tayo bahagi ng budget process. Yes, you said that. We understand. Congressman, alam na po namin na kayo po'y dumating lamang nitong September, hindi kayo bahagi ng budget process, na hearings, etc. But my point is, nung panahon po na pinagbobotohan po ito ng Kongreso, lower house, to ratify or not the BICAM report, mismo po sa online ng Kamara, hindi pa available yung BICAM report. Tama po? Do you confirm that? Yan po yung aking nakita po mula po sa ating Polseca. Tama. Yesterday. Tama di po ba? Kasi all right. Are you satisfied with the Senate President's announcement that the impeachment trial will commence after the President's State of the Nation address? Siguro, Karen, it's an understatement to say na we are extremely dismayed by the pronouncement of the Senate President. December 2, no? Actually, nabalitaan ko lang, nakita ko yan sa social media. No? At kanina yung prinesenta ninyo, yung video clip na may ilang congressman na nagsalita. Ako, personally, hindi ko alam yun, kaya hindi ako makapag-comment. Pero Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nag-subscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Pero nakakapagtampo mga kasama, ha? Oo. Lagi kong pinipilit makapagbigay sa inyo ng mga magagandang update, pero ang pangit lang, ay hindi nagno-notif ata sa inyo yung ating video. Marami akong nababasang comment. Bakit wala daw akong upload? Ano nangyayari sa daily upload natin? Oo, tayo ay nagbibigay ng mga magagandang update dito sa mga subscribers natin patungkol sa mga nangyayari ngayon. Ano nangyayari, boss? Bakit parang hindi mo nire-recommend ng ating video? At yung notification sa ating mga subscribers, ano ba nangyayari, ha? O kung halimbawa, mga kasama, hindi mag-notif sa inyo, araw-araw ho ay meron tayong daily upload. Kalkalin nyo ho yan. Hindi ho tayo nawawala ng upload. Nakakalungkot lang, hindi nyo ata sinishare, mga kasama. Pero syempre, bago natin bigay ang ating talakayan at reaksyon, eto muna. Alas ni BP Sara na video ebidensya laban kay Tutut. Eto na ho. Inilabas na. At meron hong pahayag. O kilala ho nyo ba si One Rider? Hindi ko ho alam kung talagang totoo ang kanyang sinasabi. Ganito lang ho yan Mamang Rider, kung ikaw ay talagang gusto, alam naman kasi namin dati talagang panig ka sa mga Duterte. Nagbago yung ihip ng hangin nung yung isang kasama mo na nagbidabidahan dyan sa kamera, hindi ka tumayo kung anong kulay mo. Tapos ito ngayon, ipapakita mo parang, merong pang isang, hindi ko alam Doktor, pasensya na kasi parang nabibigyan ho ng hindi magandang, hindi magandang pananaw. Meron kasi mga bagay-bagay na dapat, ano ba ang tunay sa tunay? Kung nagbabalat kayo, wag ho nating isama yung balat kayo nyo dito. Ibang usapan na yan. Kung kayo ay kulay pula, sa pula na lang kayo. Kung kulay nyo ay gusto yung maging green, kailangan alamin nyo ang bulok sa di nabubulok. Kasi mahirap paghaluin ang pula sa green. Nagkaroon na ng bahid Pero ikaw, Mamang Rider, kung ikaw ano ang stand mo, aminin mo. Hindi pwede dito yung bulukan. Hindi pwede rito yung takipan. Kung pagtatakpan mo, pag nanalo pa rin kayo, mahirap yan. Kami ho dito, pinaglalaban namin dito ang PDP. Oo. Pero kung ikaw, doktor, hindi ka PDP, at nai-recommenda lang kita dahil merong gusto meron akong gusto kasi para sa iyo Kulang pa kasi yung islat Pero, Doc,
mahirap ho yung gagawin nyo. Huwag ho kayong mamamangka sa dalawang kalye. Baka pagdating ng araw, pagsisihan natin. Hindi ho sa pag-ano pwede hindi na kita i-recommenda sa mga... Pero, bigyan nyo ako ng bigyan nyo kami ng magandang patunay na talagang iba ang kulay sa kulay pula. 'Di ba? Maganda kasi ang kulay green eh. Ayan abangan nyo sa dulo ng video natin. Si Mamang Rider magsasalita at may pahayag parang hindi naman pahayag, parang sabi nga ni Doc, kayo na ang bahala. Ayan, abangan nyo. Ito, samantala dito, pasok natin to. At dahil naiakit na sa Ombudsman ang kasong falsification of legislative documents at graft and corruption sa mga buwayang kongresista na may kinalaman sa blankong BICAM, ay narito't inilabas na nila ang mga kongresista at mga senador na pumirma sa blankong blank item. Ito yung pinakita natin sa inyo kahapon. Sila, yung mga kongresista at senador na nagsipirma, nag-approve ng BICAM, na may naiwan ng blanco. Sipin nyo mga kasama. Hindi mo binasa? Hindi nyo binasa ang pinirmahan nyo o talagang pinagkasunduan daw ninyo, di umano? Yan ang tanong ng ating kababayan, lalo-lalo na si Mildred. Tuloy natin. Ang mga pumirma na mga kongresista ay sina Zaldico, Stella Kimbo, Aurelio Gonzales Jr., David Suarez, Manuel Dalipe, Jose Aquino II, Raul Angelo Bongalon, Romeo Aco, Marcelino Libanan, at ang mga nag-yes at pumirma sa blankong BICAM ay sina Grace Poe, Cynthia Villar, Win Gatchalian, Joel Villanueva, Juan Miguel Zubiri, Joseph Victor J.V. Ejercito, Mark Villar, Francis Tolentino, Jingoy Estrada, at Francis Escudero. At sa... Tandaan nyo ho yung mga pangalan na nabanggit dito. Ito ho, yung... Ibig sabihin, bakit kayo pumayag? Bakit nyo pinirmahan na blanco? Dalawang magnanay, isang taga Valenzuela. Eto, bakit tahimik ka? Akala ko kasangga ka, Subiri. Bakit ang pangalan mo ay nandito? At ito naman, akala ko, papanig ka sa mga Duterte. Pumartido ka pa sa mga Duterte. Anong pangalan mo? Jingay? Jinggoy. Ito, may mga pangalan dito. Jinggoy. At JB. Villar. Tolentino. Escudero. Villanueva. Gatchalian. Grace po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 senador. Ito ang mga dapat, wala na. Huwag nyo na hong isama sa listahan nyo. Kung sila yung mga nakikita nyo noon na magaling, hindi ko alam kung sa panahon ngayon magaling pa ba ito. Pondo ho ng bayan ang pag-uusap dito. Blanco, pinirmahan nyo. Nagbasa ho ba kayo? Kaya pala yung 1, 2, 3, 4, wala raw sila nakitang blanco. Baka hindi nga sila nagbasa. Tuloy. Mga kongresistang hindi pumirma ay sina Jude Asidre, Neptali Gonzales II, Eliandro Jesus Madrona, Michael Jan Duavit. At sa mga senador na hindi naman pumirma ay sina Senator Bato de la Rosa, Pierre Cayetano, Christopher Bongo, Senator Loren Legarda, Senator Rizon Tiveros, Senator Amy Marcos, at Senator Coco Pimentel. Ito lang. Pasok lang natin itong mga hindi pumirma. In fairness, dito kay Risa, in fairness sa'yo dahil kahit bumapatikos ka, naiisip mo pa rin yung kaba ng bayan. Very good sa'yo. Pero kahit ganun pa man, hindi namin kinukonsidera yung pag hindi mo pagpirma dito. Meron ka pa rin mga points na dapat ipakita para masabing kapaki-pakinabang daw, sabi ni Aling Margarita. Ito in fairness din dito kay Jude Asidre,
Neptali Gonzales, Eliandro Madrona, at Michael Duabit. In fairness sa inyo, hindi kayo nagpadala dyan sa mga bugso na mga matatakaw na buaya, ha? Oo. At ito, pag-usapan natin maya-maya, itong si... yung laging galit na laging gustong pa-impeach si BP Sara. Alam nyo meron siyang mga banat na naman dito. Pakinggan nyo. Kayo na bahalang humusga. Pero, mamaya, pakinggan natin ang interview niya dito kay Karen, kay Miss Karen. Ay, abangan natin. Ito, ipasok muna natin itong pag-uusap dito. Ano bang meron? Bakit ba ikaw ang pinaka-main karakter ngayon? Kasi, Mama, nakikitaan ka na ikaw ay pursigido. Ikaw yung laging bida-bida. Ito masabi lang. Sabi ni Josephine Dimagiba dito. Huwag ganun. Ano bang tinakbo mo? Representative? O talagang binoto ka ng constituent mo? O distrito? Ang alam natin dito, na sa mama na ito ay representative. Kaya sila rin yung nagbibigay ng boses. Ngayon, alamin natin kung ano talaga yung himutok mo sa buhay. At himutok mo para ma-impeach si BP Sara. Ito na. Yung kanyang statement na sinabi niya mas masakit maiwanan ng jowa kaysa ma-impeach, pinapakita nun kung gaano kababa ang kanyang regard o pagtingin sa public service. Kung gaano hindi niya pinapahalagahan ang mandato ng taong bayan at yung ating mga democratic processes. Gusto kong sabihin kay VP Sara, hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Ito lang para sa amin naman. Pag kayo bumibira, okay lang. Walang mga ganyang banat. Bakit pag si BP Sara ang bumigay, pahapyaw pa lang to Parang masyado kayong sapul. Meron kayong reply. Ay naku, pasalamat nga kayo. Medyo magalang-galang pa to si BP Sara mas masakit nga naman yun. Yung sinabi ni Bibi Sara. Ewan ko, apektado ba, kuya? Kung apektado, wag na simbanat ng banat. Kasi, masakit pala, no? Kung binabanatan nyo si Bibi Sara, ganun-ganun na lang. Tapos pag kayo, hindi pwede. Dahil masasaktan kayo ng purong-puro. Ganun ba yun? Hindi pwede yun. Tuloy natin. Ano yung drama? Sabi ni Mercelita. Ano po ang inyong naging boto po doon sa pagsalang po ng Bicameral Conference Committee report ratifying the proposed budget? What was your vote? Simulan po ang kwento nung araw na tayo ay nag-take ng oath noong September 25. So, nung araw din po na yun, nagbotohan po ang House of Representatives sa budget. No? So, on the last day, bumoto ang House of Reps at ako ay nag-oath after yung vote na yun. So, hindi po tayo nakaboto doon sa unang round ng voting September 25. Hindi, Congressman. I'm talking about the votation done last December 11. Manong, if you may let me complete my kwento, Manong. Para lang po ma-build yung ating protesta kung bakit ganun po yung boto natin. Nung dumating po tayo sa vote noong December, ang boto po natin ay tayo po ay nag-abstain kasi hindi po tayo naging bahagi yung prosesong ito ng GAA for 2025, Manong Ted. Ayun. So abstain po on record ang inyong vote. Yes po, Manong Ted. Okay. Opo. Because if you noticed, no, di ho ba but you were present during the deliberation po dito pong yung ratification ng BICAM report on the budget, di po ba? You were present, right? Okay, you were present. Opo. Hindi ho ba diyan sa Kamara, lagi ho kayong may advance copy ng order of business, di po ba? Sa bawat araw po ng plenary session, no, may order of business. Opo, at nakalagay nga doon yung mga aaprubahan yung panukala, kasama po dito yung ratification ng pambansang budget. Yung po sinasabi na kung may kopya ka ng BICAM report is physically impossible na maibigay sa inyo
ng House leadership kasi you have to print thousands of copies, di ba? Pages. Po ito. Opo. Right? Kaya nga, during the ratification nito, bumoboto ka nang hindi mo man lang nababasa pinagbobotohan mo, di ba? Manong Ted Ben, select po natin yung ating pong sarili kasi meron pong online na process po ng pag-disseminate ng both order of business, kasama po dyan yung journal. Wala po doon yung copy. Kaya nga po, malima po na yung naging boto natin ng pena yun is to abstain kasi nga po, unang hindi tayo bahagi ng budget process. Yes, you said that. We understand. Congressman, alam na po namin na kayo po'y dumating lamang nitong September, hindi kayo bahagi ng budget process, na hearings, etc. But my point is, nung panahon po na pinagbobotohan po ito ng Kongreso, lower house, to ratify or not the BICAM report, mismo po sa online ng Kamara, hindi pa available yung BICAM report. Tama po? Do you confirm that? Yan po yung aking nakita po mula po sa ating pag-check. Tama. Of checking yesterday. Tama di po ba? Kasi, kasi po yung... Congressman, opo, kaya ho natin, kaya natin pinag-uusapan to para maintindihan ng taong bayan kung ano pong uri ng pamamalakad na nangyayari sa mga pag-aaproba ng napaka-importanteng panukalang batas. Dati-rati po kasi na hindi pa online yan, yung mga order business na yan, hard copy yan, papel. Dito po kasi ngayon, online na. So my point is, nakakalendar yung ratification ng budget, pero ikaw na naandoon present sa hearing, wala kang kopya. Hindi mo alam kung ano ang laman ng pinagbobotohan ninyo. Di po ba ganon? Kaya po tayo malating isang dahilan po yun. Kaya po tayo dito po sa ratification. Opo. Just to answer my question, sir, please. Walang available copy ang mga kongresista nung BICAM report nang ito po'y pinagbotohan nila to ratify or not, di po ba? Manong din po ay as far as I know and as far as I am concerned. Wala ano po? Yan po yung aking karanasan. Opo. Opo. Para lang humalaman natin na boboto ka, blind ka eh. Right? Blind ka eh. Paano ka boboto sa isang importanteng panukala na hindi mo man lang nasilip? Kaya nga yung sinasabi ng mga insertions, mga pagbabago, doon na nga po iyon ang sinasabi ho dito na nangyari, di ba? Opo, kaya po nga ang nangyari ngayon, may naglalabas na mga sinasabing blanco yan. Gusto namin malaman, yung blanco na yun, kailan nakuha yung kopyang yun? Kung the fact na during the actual voting day, that is December 11, opo, wala pang available copy even online. Di po ba, Congressman? Wala po akong access at that point. Opo. Yung bang walang access, ikaw lang? O sa buong Kamara yon na kapwa niyo kongresista po wala pong access dito po sa online copy nito pong soft copy po ng BICAM report? I cannot speak, Manong Ted, for other members of the House, pero yan po yung aking karanasan. Sinasabi ko as far as I know, as far as I'm concerned, during that point po wala po tayong access. Okay, sige po. Salamat po. Huling-huli ka na. Todo dinay ka pa. Diba? Ganun lang kasimple, yes or no. Kung ano yung ginagawa ng mga bakulaw dyan ng mga kasama mo, eto may explanation ka pang kailangan sabihin para makapagpaliwanag ka. As far as I know. Yun ang sagot niya. Tuloy pa natin. Na marami sa inyo pong panahon sa aming pong programa, Congressman Percy Sandanya ng Grupong Akbayan. Salamat po, sir. Diba? Dito, bigyan natin siya ng pagkakataon magpaliwanag. Kung ano yung paliwanag niya dito. Kay Miss Karen. Miss Karen, ano ba yung pinagchichismis sa'yo nitong... ano yung pinagsasabi dyan, Now joining us for his reaction on the timeline laid down by Senate President Cheese Escudero is Akbayan Party List Representative Percy Sandanya. Sandanya endorsed the first impeachment complaint filed against Vice President Sara Duterte. Representative, good morning to you. Good morning, Karen. All right. Are you satisfied with the Senate President's announcement that the impeachment trial will commence after the President's State of the Nation address? Siguro, Karen, it's an understatement to say na we are extremely dismayed by the pronouncement of the Senate President. December 2. Ito
Marunong ka pa sa senador. Marunong ka pa sa Senate President. Sinabi na nga sa inyo, ang tagal-tagal nyo ng inupuan yan. Tapos, nung matatapos na at magkakaroon na sila ng recess, ilang minuto bago sila mag-adjourn, anak ng tipaklaw, saka kayo pupunta, tapos mamadaliin nyo pa, tapos eto ngayon. Tuloy natin, medyo nadismaya raw siya. Sige, tuloy. Nung final namin, ang impeachment complaint dumaan ng Pasko, bagong taon, bago. Ayan. Eventually. Teka lang Oo. Medyo nagkakaroon ng problema yung natin, Oo, minsan nawawala na yung sige, ito na nga, tuloy na natin. Na-transmit siya sa Senado at para paghintayin pa until after SONA yung mga citizen complainants who courageously stood up to file the impeachment complaint, it's a great injustice. Would that make a difference? I mean, when I spoke with Senate President Escudero, we talked about the ERAP impeachment complaint. We talked about the Corona impeachment complaint. It took a few days or a few weeks, some even a month before the trial commenced in the Senate. Napakahalaga na simulan ito agad, Karen. Hindi naman namin inaasahan na pag na-convene magta-trial agad kasi may proseso pa leading to it. Halimbawa, critical to the whole process and to ensure a fair process will be the rules of the trial. So baka kahit yun man lang masimulan as soon as possible to lay down the ground rules at para makita rin ng taong bayan na hindi inuupuan ng Senado ang articles of impeachment. Sinabi ni Senate President na ang preliminary matters, he said, could be started ng June 2. Once Congress resumes, there are still 6 session days and the senators who will be leaving can still tackle the preliminary matters. What we would have wanted is for the preliminary process to begin as soon as possible. Sana simulan na ngayon. Ngayon na. Oo. Kasi go ahead. May punto kayo kasi kung preliminary matters, but then you'll have to call for a special session. Yes, kaya nga patuloy yung panawagan natin for a special session. At the very least, to tackle itong preliminary matters para i-lay down na yung process. Kasi ang impression ngayon ng taong bayan at ang impression namin na bahagi ng first impeachment complaint, parang ang haba masyado nung hihintayin. And we are very alarmed by the fact that the Vice President will get to occupy this office and be a heartbeat away from the presidency. Kinakabahan at natatakot kami na sa bawat araw na nade-delay ang proseso, yun ay bawat araw ng abuse of power at yung impunity doon sa mga nangyari nitong nakaraang panahon. Kinakabahan na pala talaga sila at natatakot. So, hindi ho hindi po abuse of power. Wala naman pong inaabuso ron. Ngayon, kung kayo ay natatakot, gaba-gaba lang daw yan, sabi ni Jessica. Oo. Huwag kayong matakot sa sarili niyong multo. Multo niyo yan. Ito. Pasok natin kung ano yung pag-uusap dito. Ito yung nabanggit ko kanina. Ano ba yung kulay? Kailangan alamin mo kung saan ka. At dapat nung una pa, Mamang Rider, dapat nung una pa, alam mo na anong stand mo. Kung alam mo na pala yung kasama mo ay ginamit ka lang sa pansarili niyang interes, dapat umalis ka. Akala namin nung una, ikaw yung first nominee. Hindi pala. Nagamit ka. Ika nga, budol-budol gang. Nabudol ka rin. Ito ipasok natin At mamaya, ipasok natin kung sino yung kasangga niya. Mamaya, hindi na ako mag-i-endorso. Gusto ko solid PDP na lang. Baka mabigyan pa ng kulay. Binibigyan ko kasi ng pagkakataon, ma-endorso. Pag ganito namang makikita natin na may kasamang iba, nagyayaya pa, hindi pa nga siya na-endorso, niyaya niya na iba, kaya minsan tama si PH Update. Hintayin muna natin yung totoo. Ito lang yung Solid Duterte lang muna ang endorso ko. Ayoko na muna mag-endorso ng iba. PDP lang muna lagi natin isasama, mga kasama. Ayoko na po magsama ng mga iba. Yung isa, bumaliktad. Pumunta sa kabilang lawa. Ito naman, nagyayaya pa. Sorry Doc. Ang ganda ng intensyon ko sa'yo. Lagi kitang pinopromote. Pero pag mga gantong salawahan na naman nakikita natin, di bali na lang. Huwag na muna tayo mag-endorso ng hindi karapat-dapat. Hindi ko naman sinasabing hindi ka karapat-dapat.
Ang problema kasi, merong kulay kasi. Tapos isasama mo yung kulay green sa kulay, di ba? Dito lang kami sa kulay green. Okay na kami rito. Eto na, pag-usapan natin to. In favor of the impeachment. Meron ba kayong narinig din as a member of Congress? Kasi we have kanina yung mga video clips with Congresswoman Mitch Cahayon-Uy and kay Congressman Suwan na pagka daw hindi ka sumama sa majority ay maaaring hindi matuloy mga projects nyo or hindi kayo mabigyan ng pondo. Sa inyo po ba meron kayong karanasan na sinabi rin yan? Yung sinasabing may binigyan o bibigyan, actually, nabalitaan ko lang, nakita ko yan sa social media. No? At kanina yung prinesenta ninyo, yung video clip na may ilang congressman na nagsalita. Ako, personally, hindi ko alam yun, kaya hindi ako makapag-comment. Pero kayo po, wala namang inalok sa inyo? Wala namang ganun sa experience ko. And si Congressman Rog Gutierrez, kasama mo siya sa One Rider party list. Yes po. He was active in the committee hearings, in the Quadcom hearings, and he signed in favor of the impeachment. Hindi ba kayo nag-usap kung ano yung posisyon ninyo as being members of the same party list? Tama ang tanong mo, ate. Abangan natin kung ano yung sagot niya. Bago po nagkaroon ng permahan, hindi kami nagkausap. Patungkol dyan. At kami naman po, ever since, every time may issue, hindi kami, yes, nagbibigay kami ng opinion sa isa't isa, pero wala naman yung parang kailangan susunod ka doon sa gusto ko o gusto niya. Okay naman kami so far. Okay. Okay na kayo. Ito lang masasabi sa iyo, Manong Rider. Sorry dati, ang ganda ng ganda talaga. Talagang number 1 ka nga sa akin Number 2 ata, number 1. Yan ang katotohanan. Pero ito nakikita namin doon sa kasama mo. So wala palang ganon. Ibig sabihin na walang pilitan, ika nga. Eh di wala rin pilitan para sa amin. Hindi naman kami mamimilit. Ayaw rin namin na isiksik yung pangalan mo. Pero kung tatayo ka at magsasalita ka at bibitaw ka sa isang kulay, kaya pang hilutin Kaya ka pang hilutin Maniwala kayo, Manong Rider. Kayang-kaya kang hilutin. Kasi wala ka namang pinakitang hindi maganda Ang ganda ng ang tulong mo sa ating mga rider. Ang galing. Sabihin, yung pa lang, doon ka hinangaan. Kaso nga lang, meron kang kasama na nagbigay sa'yo ng problema. Sabi ni Aling Ledesma, hindi ikaw ang problema, Manong. Ang problema dyan sa'yo, nadamay ka sa kasamahan mo. Tama sa tama. O sige, mag-comment kayo mga kasama. Mag-comment kayo. Dito kay Manong Rider, ito hindi ka masamang tinapay para sa ating kababayan. Ang naging masamang tinapay, yung kasamahan mo. Pero kung tatayo ka, ito isang reaction at opinion kasama natin ang mga subscribers natin. Tanungin mo mga subscribers mo, Manong. Ang totoo niyan, nasira ka sa kasama mo. Yan ang katotohanan. Doon naman, kay Doc, ibang kulay muna. Ayusin mo muna yung kulay mo. Ito ipapasok lang natin doon. Hindi na natin pahahabain pa. Gusto huwag nyo na ipakita. Huwag na natin ipakita. Gusto nyo ba? Pero mas maganda kasi malinawa ng bawat isa sa atin. Wala ka pa nga sa posisyon. Ibig sabihin, binibigyan ka pa lang ng pagkakataon para mailakad, may kampanya kahit papano. Nangihikayat ka kagad, hindi pa tapos ang problema. Ito Doc, maganda hangarin namin sa'yo. Pero tapusin mo muna natin yung kulay. Yung totoong kulay. Kasi ibang usapan to Paano kung nakapasok makapasok, wala na. Budol ulit. Bibigyan ko kayo ng isang pahayag. Andito kami sa studio ng Bilyonaryo. Nagkataon na in-interview din si Rep. Colonel Busita and ako. So, actually,
maraming nalilito kay Colonel Busita kung ano ba, anti-Duterte ba talaga siya. And actually, to be honest, may ganun akong mindset. But the point na hindi siya pumirma against the impeachment for VP Sara, sabi ko, you deserve to be heard, no? Especially ng mga DDS. Hindi po na pinopromote ko si Colonel Busita dahil nasa inyo po yan na kung bubutuhin niyo siya. Ang point ko lang is, he deserves to be heard kasi nga, bakit hindi siya pumirma against VP Sara? So, Colonel, bakit hindi pumirma? Alam mo, Doc, simulan natin, di ba, nag-umpisa yung investigation sa Congress at sinasabi doon sa House Resolution na investigation in aid of legislation. Yes. So, pag sinabi investigation, may problema. Now, katapos ang investigation, kung halimbawa may nakitang problema sa Office of the Vice President, para sa akin, ang tanong is, kung may problema sa Office of the Vice President, is it possible na sa ibang offices? Correct. Correct. So, siguro, alam naman natin lahat na kung may mali nga sa paggamit halimbawa ng pondo, ay maaaring may mali din sa ibang offices or ahensya. So, in aid of legislation, so dapat, para sa akin, magsulong ng batas na ma-address yung issue, yung problema. Pagkalahatan. Yes. Yun ang punto natin. Kaya hindi tayo pabor doon sa impeachment. And second, ipagpalagay, ma-impeach si VP Sara. Ma-resolve ba? Ma-solve ba yung problema? Manong Rider, ito lang ho ang sa amin lang ho, nung una kasi, nung ini-interview ka ng mga bulager, ang sabi nyo, oo, wala ka. In-interview ko rin sa ibang wala ka nun sa meron kang meeting. Ngayon, parang iba ata ang statement ngayon. Pero, hindi naman yun ang usapin eh. Umistan ka lang, Manong Rider, wala ka hong nagawang masama. Ibig sabihin, wala kang masamang tinapay sa mga Duterte. Nabigyan ka lang ho ng bahid dahil sa kasamahan mo. Tumayo ka lang, Manong Rider, kaya kang hilutin ng mga kababayan natin. Yan ang totoo. Umamin ka lang, talikuran mo yung mga durobo, kasi alam namin hindi ka naman durobo eh. Tumutulong ka nga eh. Kaya nanghihinayang kami sa iyo, Manong Rider. Nanghihinayang kami. Sana lang makitaan natin mga kasama. Ito hindi ko naman sinasabi na wag nyo iboto ha. Pakiramdaman natin. Total, medyo malayo pa naman. Tignan natin ha. Kasi takot na tayo mabudol mga kasama. Kung tayo ay ngayon ay maniniwala, hindi mabubudol ulit tayo. Ngayon, pakiramdaman natin kung ano yung magiging stand. Kung kaya niya bang ipaglaban, kung sasama ba siya doon sa mga ginagawa nila Kong Bebot, nila yung ibang mga naghain na kung makitaan natin siya na kaya niya yun, mga kasama, kayo, nasa desisyon niyo yun. Pero hindi sa ngayong usapin, ayoko na muna. Doon na muna tayo, isusolid ko muna yung PDP line. Ayoko na rin muna, kagaya ng nabanggit natin, kita nyo, isang doktor, lagi kong ini-endorse, lagi kong pinopromote dito sa channel natin. Sorry pasensya na kayo. Kaya lagi kayong abang-abang sa ating mga nilalabas na video ha. Hanggang sa muli, Manong Rider at Doc, pasensya na ho kayo, hindi ko muna kayo may sasama sa aking daily vlog. Hindi ko muna kayo may endorso kasi ang kulay ho ang pinag-uusapan dito. Yung stand. Oo, nakikita ka namin. Pero hindi pa ho tapos kasi yung panalo nyo eh. Dapat inunan nyo muna yung panalo nyo. Marami naman mag-i-endorso eh. Marami ho magpo-promote. Maraming vlogger. Lalong-lalo na ito si Kong Busita. Napakagaling niyan. Lagi natin sinasabi, kagaya na sinabi natin kanina, nadamay siya sa kasamahan niya. O hanggang sa muli hayaan nyo. Pag nakitaan natin uli kayo,
na mga ayos, lagi na kayong kasama. Pero sa panahon ngayon, parang bigla akong Kayo mga kasama, kayo naman ho ang husga, hindi naman ako. Para sa akin, opinion ko to, reaction ko to, nireaksyonan ko lang. Para sa akin, hindi ko muna sila ipopromote. Hanggang sa muli, bye-bye!